tutungo sila ngayong araw sa ombudsman upang isumite ang kanilang pang-apat na interim report and recommendation sa nagpapatuloy na investigasyon kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Nilinaw din ni Reyes na nasa diskresyon ng ombudsman ang pagsasampa ng kaso batay sa mga ebidensyang kanilang nakalap. Sinampahan na rin ng Bureau of Internal Revenue ang mga dating opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza ng tax evasion complaints sa Department of Justice. Ayon kay BIR Commission Romeo Lumagi Jr., umabot sa 1.6 billion ang income tax liabilities ng tatlo sa loob ng 3 taon, mga partner, ha? At batay aniya sa investigasyon, kumikita o kumita ang mga ito sa Ghost Flood Control Project. Nagsagawa din ng lifestyle check ang BIR sa mga dating opisyal ng dating DPWH official at lumabas na hindi tugma sa kanilang idineklarang kita ang acquire nilang mga mamahaling sasakyan, mga partner, at iba pang ari-arian. Matatandaan naman na una nang sinampahan ng tax evasion ng BIR ang mag-asawang Diskaya kaugnay ng flood control scandal. Ano masasabi nyo dito, mga partner? Partner, ang kapuna-puna dito, no, ganun pa rin, no, ang nakakasuhan pa rin yung mga nag-appear lang doon sa Senate hearing. Ang mga nag-appear naman sa Senate hearing, Diskaya tsaka mga taga-Bulacan lang. Ibig bang sabihin, partner, eto lang po ang iniimbestigahan natin. Alam po namin mas malalaki pa po yung mga kontrata. Doon mismo yung governor ng Mindoro. Hindi nyo man lang chinek. Napakahaba po yung mga nasira kagad na dike na hindi naman, halos wala naman tao doon. Tapos gumawa ng mga flood control project. Inuna pa yung mga halos walang mga tao, partner. Ang dami pong katiwalian, ang dami pong pera. Bakit lagi na lang paulit-ulit na lang Alcantara, Hernandez, Mendoza, yung mga taga Bulacan? Bulacan lang po ba ang mga makakasalanan? Mga kababayan lang ba namin sa Bulacan ang nakikita ninyong mga magnanakaw? Yan yung problema, partner, eh. Yung kung kayo po ay nagsisimula sa pababa, bakit isang lalawigan lang? Correct. Kaya nga mas maganda pa na sa taas na lang kayo, hindi nyo naman kakayanin sa forma ng direksyon ng ICI. Mabagal talaga yung pagsasampa nyo na reklamo kasi iniisa-isa ninyo per lalawigan. Ngayon, kung hindi talaga kaya dahil ang bagal ng proseso natin, unahin nyo na yun sa tuktok. Unahin nyo na si Saldico, Martin Romualdez. Tumudo na kayo. Doon na kayo lahat. Kayo din kasi ang sumisira sa inyong pag-iimbestiga eh. Sasabihan nyo yung mga Diskaya. Ito, imbis na gatasan nyo yung mga kaalaman ng Diskaya, ang ginawa ninyo, sinabihan nyo yung Diskaya na hindi sila po pwede na maging state witness. Kaya anong ginawa ng Diskaya? Hindi na kami makikipagtulungan sa inyo. So tigil na ngayon. Kaya yung mga nasasampahan nyo hanggang Bulacan lang din. Wala na. Kasi yung mga nagsasabi sa inyo paraan paano magnakaw, yung mga kasama ng mga magnanakaw, yung mga nakakaalam kung paano ninanakawan ng bansa, gusto ninyo silang manahimik dahil ayaw ninyong madamay si Martin Romualdez. Partner Biamar. Yun nga, no? Nakakalungkot kasi ang dapat talaga ditong matukoy at ang dapat kasuhan dito, yan si Martin Romualdez. Kasi nga, lahat naman ng mga yan, nababanggit si Martin eh. Correct. Nagko-corroborate na lahat ang mga ebidensya pero ayaw pa rin nila. Bagkus ngayon, mukhang patunugin pa nila at mukhang gusto nilang ibigyan ng kaso si Martin pero yung kasong maliit lang, yung kayang-kaya lang na
malusutan at hindi makukulong. Ito yung sitwasyon natin ngayon, kaya wala talagang credible itong ICI na ito. Kasi una, sino ba ang nagbuo nito? Kailan ba ito ibinuo? Ano ba talaga ang legality nito? Baka balang araw, partner, mamukat-mukat yan, ma-declare ito. Ma-declare ito ng Supreme Court na illegal itong ginagawa at hindi ito legal na ginagawa ng ICI. Bakit? Andyan na yung ating ombudsman, andyan na yung ating Department of Justice, andyan ang ating Senado, andyan ang ating Kongreso. Ibig mo ba sabihin itong mga namamahala sa ating gobyerno ngayon, lahat ng mga ito wala talagang capable dito sa ito? Bakit pa meron tayong Senadong Blue Ribbon hearing? Bakit pa meron tayong Kongreso? Bakit pa meron tayong Department of Justice? Mayroon tayong Ombudsman, may Sandigan Bayan. Kung wala rin naman pala itong kakayahan at magtatayo pa tayo ng isang tatayo-tayo lang kung kailan lang naman na booking na lahat ng mga ito, at ang nag-booking pa ay siya rin mismo na booking. Biruin mo yan, panahon niya ito 2022 hanggang 2025. Which is nagko-corroborate doon sa ebidensya mismo na nasa public plug naman ng mga diskaya na sinasabi nila nag-umpisa silang yumaman 2022 hanggang ngayon 2025. Maliwanag. Lahat ng mga ito, dito nagpupukus dapat ang gobyerno. Dito dapat nagpupukus. Hanggat hindi ganito ang tema ng kanilang investigasyon, pagkatapos sasabihin nila, back tayo doon sa panahon ng Duterte, wala talaga. No, never. Hindi nyo maluloko ang milyon-milyong Pilipino. Unless doon sa mga tangalista, bubulista, yan. Yun yung mga mapapaniwala ninyo. Yan, ang kakasuhan lang, yung mga nandito lang sa mga bababa. Pero yung nasa taas, magsorbingan mga kababayan, magsusorbing nga kayo Daing pa nga, lahat nga ng sorbe. Ipis versus kay ganito, Ipis versus kay ganito. Panalo lagi ang Ipis Liban lang kay BP Inday Sara at sa mga Duterte. Biruin nyo, yung Ipis parang naisip ko nung araw, ano kayo ibig sabihin nito? Nonsense naman yata. Yung sense pala nito, ibig mo sabihin, ang halaga ng mga taong tinatapat sa sorbe dito, katapat lang ng Ipis. Pero hindi pa rin kayo nanalo sa Ipis. Yun mga partner. Tama kayong dalawa partner. No? Dapat ang tumpukin talaga, ang focus talaga ng mga investigasyon ginagawa nila ngayon, mapa Blue Ribbon Committee man o ICI, dapat yung mga pinangalanan talaga, mga partner, walang iba kundi si Martin Romualdez at saka si Saldigo. Hayaan nyo lang mga partner, alam kong galit na galit kayo. Relax lang kayo mga partner. Gumagawa ako ng paraan dito sa baba, mga partner, dito sa Davao. Alam nyo bang naghahanap na ako mga partner ng lehitimo at magaling na mangkukulam? Mga partner, hindi natin sila makuha sa santong dasalan, tama ba? Kuhanin na lang natin sila partner sa santong kulaman, mga Alam mo partner, naiiya ako sa kanila Nagpunta sa Davao City. Tinitignan nila, tignan nyo ito partner buti pa nga si BBM pumunta sa Bulacan. Galit na galit ako. Ito, Ghost Project. Pinakita niya talaga, wala talaga nagawa, di ba? Si Asurin, sabi niya, may nakita kami na palpak yung flood control. Wala namang tinuturo. Partner, may nakita ba kayong video na nawasak yung flood control? Yung pinapakita niya puno Partner si BBM daig pa kayo Si BBM kumuha ng semento, dinurog sa kamay. Patunay na talagang malabnaw yung semento, partner. Dalawa lang yan Malabnaw yung semento o napakalakas talaga ni BBM. Dinurog yung semento Walang ganong pinakita si Asurin. Pilit na pilit. Tapos si Magalong naman, doon naman sa bundok, naghukay ng kung ano pa man. Di ko maintindihan Damang drama, Sa lugar mo, sa Baguio City, naroon yung pagguhunan lupa. Correct. Iniimbestigahan mo yung netting. Anong tawag nila dyan? Netting. Sa Baguio yun, di ba? Hindi ka namin binibira dahil feeling namin na anti-corruption
sa Baguio City nagaganap yung mga pagguho ng lupa. Naroon din. Landslide. Pinuntahan din ni BBM. Ano sabi ni BBM? Nag-aaksaya tayo ng pera. Pero tinaasan pa yung budget. Sino na nga mayor ng Baguio? Magalong. Magalong eh. Di ko kilala. Magalong yata yun. Ha? Magalong ata yun? Magalong, kapilyido lang ba nang nagpunta sa Davao, yung Magalong na mayor? Hindi, siya yun mismo. Ikaw pala yun. Wala ka nga nagawa doon na gumuho yung lupa mo. Dito sa Davao, walang gumuguho. Kita nyo, partner, puno-puno na yun, hinuhukay, tinatanggal yung mga puno para makita man lang na baka may gumuho. Pag nagtanggal sila ng mga damuron, baka gumuho yung lupa. Yun yung pakialamon mo. Ikaw ang mayor dun eh. Correct. Hindi mo napigilan. Yung mga kontraktor na balotobain ka. Hindi ka namin binabanatan nun dahil akala namin anti-corruption ka. May gumuho ba sa Davao? Wala. Wala. Trip-trip lang. Gusto nyo lang siraan. Pumunta ka na rin sa susunod sa Dolomite, Magalong. Magkalkal ka ron. Hanapin mo yung makina. Ayon kay Pacquiao. Baka partner. Baka sa Dolomite nag-aantay na yung planeta ng ni Koke. Andun na, sumakay na rin si Magalong doon. Sakyan nyo na lahat na ng panahon ni Duterte. Imbestigahan nyo panahon ni Duterte noong 2016 to 2022. Ngayong 2025 bumabaha, ngayong maraming namamatay sa baha, ngayong maraming magnanakaw sa baha, ngayon may ghost project. Pero ang imbestigahan natin lahat 2016 to 2022. Di ba? Ang galing ninyo, magpalakpakan tayo. Pero hindi bobo ang mga Pilipino. Sino pa yung mga katulad nila? Yung mga Dilawan at saka yung mga Makabayan Black. Gustong-gusto nila 2016 to 2022. Yung mga tao galit, magrarally. Sila ang may hawak na mikropono sa rally. Pagdating, umating yung mga tao. Dahil yung mga artista, kasama nila. Ang lakas ng artista eh. Diba? Anti-corruption to. Puta, pagdating nila doon sa rally, bakit panagutin si Sara Duterte? May kinalaman si Sara Duterte sa flood control? Utot niyong lahat, mga puking... Pigilan mo, partner. Alam ko, nagigigil ka. Kaya nga pinare-relax ko kayo. Ito nga lang, isa nga lang masabi ko, partner. Mula kayo na hanggang ngayon. Isa lang talaga, simple lang. Opportunista yan si Magalong Opportunista. No, sinasakyan niya itong pangyayari sa flood control project, sa corruption, mga partner. Kunwari, galit siya, kunwari, kinukundina niya, kunwari, kinakalaban niya, kunwari, anti-corruption siya, mga partner, para kung sakasakaling tumakbo siya sa pagkasenador, mga partner, manalo siya kasi dito pa lang bumangon na siya pero hindi niya alam yung mismong ginagawa niya ngayon, yan ang sumisira sa kanya. Yan lang. Meron pa ba kayo Sino na nga uli ang mayor ng Baguio City? Na mayroong Magalong. Okay, partner. Partner, sandali. Alam mo, partner Buds, kasalanan to ng taga Davao, partner Buds. Bakit kamo? Bakit? Kasi nang pumunta si Magalong doon, mayroong nabasa doon na nakasulat doon. Sabi doon, may post ako nakita na nandun si Magalong, tapos ang sabi ng placard doon sa Davao, kanus aman ninyo, unahon at doon, puntahan yung lugar ni ng Ilocos Norte. At saka sa Cebu, at saka sa Leyte. Yun. Kailan ninyo pupuntahan sa Bisaya pa? Kasalanan ng mga taga Davao yan kasi hindi nila tinagalog. Si Magalong kasi baka hindi nakakaintindi ng Bisaya. So, kaya sana tinagalog ng mga taga Davao yan para naintindihan. Oy, sandali. Teka, yung Leyte pala, doon tayo mauna. Magpunta tayo doon kasi marami rin doon mga anomalya tungkol sa mga flood control At saka doon sa distrito na ni Marcos, yung Ilocos region, di ba? Oo, Ilocos Norte. Na ayon kay pangalan nito si Diskaya, nandoon sa number 30 na hindi niya binasa, na bakit hindi niya binasa, hindi natin hindi ko rin may connect mga partner, bakit hindi binasa ito ng mga Diskaya. Na yung Ilocos Norte,
ayon kay Governor Chavit Singson, isa yon sa mahigit kalahating bilyon, 500, kalahating trilyon, mahigit 500 bilyon ang nakupo na mga diskaya na proyekto. Kung atin ngayon isa-isahin ang mga diskaya sa buong Pilipinas, napakarami nilang may mga anomaly na flood control project. Sa tingin nyo kaya, perfecto yung nandoon sa Ilocos Norte, mga kapartner? At bakit hindi ito inuna ni Magalong? Hindi kaya naintindihan ni Magalong ang sinabi ng mga Bisaya na, bakit hindi nyo unahin yung sa Norte? Bakit hindi nyo unahin sa Leyte? Kasi Bisaya. Kasalanan ng mga taga Davao yan. Partner, tuloy. Tama Hindi nga niya napigilan yung mga kontraktor sa Baguio City. Warak-warak nga, nagla-landslide nga palagi, di ba? Magalong. Diyan pa sa Davao City ka maghanap ha. May landslide ba dyan? Wala. Trip nyo lang. Sisiraan nyo lang kasi Duterte. Hindi, partner. Ayun nga, nakakapagtaka, ang lapit ng Baguio sa Ilocos Norte. Di ba? Pero lumipad si Magalong papuntang Davao para maghanap, sumama sa DPWH at sa ICC para maghanap ng mga maanomalya sa Davao City. Bakit hindi niya inuna ang Ilocos Norte? Magalong, huwag kang maggaling-galingan. Partner, bakit Ilocos pa? Malapit ang Baguio City sa Baguio City. Ayun, Baguio City mismo. Sa Baguio City nagkakaroon ng landslide lagi. May pondo pala dyan. Bakit hindi mo pakialaman yung mga kontraktor? Sabihin sa... Sayang din naman kasi, bumaba nga yung views natin eh. Sayang nga eh. Ganda ng mga natin eh. Wait lang. Tuwing ganitong oras, napuputol tayo, no? Okay na wala nga, purpur nga. Hindi na narinig yung... Okay na. Bumalik na mga partner. Hindi narinig yung mga sinabi mo. Sige, diretso na lang tayo dito sa isa pang mga pag-uusapan natin. Mga partner. Etong tungkol naman kay Saldico, naku, naloko na. Si Saldico, partner, ayaw nang umuwi. Natatakot na yung buang. Natatakot na ang kautan, mga partner. Ito, basahin natin, Saldico, takot umuwi sa Pilipinas dahil sa banta ng Vigilante Justice Legal Council. Naku, naloko ka. Saldico, umuwi ka. Parang awa mo. Para madiskitahan ka. Ito, ayon sa kanyang abogado na si Attorney Roy Rondain, labis na takot umano si dating kongresista Elizalde o Saldico na umuwi sa bansa upang harapin ang mga paratang ng korupsyon sa mga flood control project dahil sa galit ng publiko na maaaring magdulot ng vigilante violence. Sinabi ni Rondain na wala pa siyang nakikitang formal na sinumpaang reklamo laban kay Ko sa ombudsman at walang benepisyo kung haharap ito sa investigasyon ng Senado. Iginiit din niyang wala ng koneksyon si Ko sa Mississippi's Aviation at Sunwest Construction mula nang maging mambabatas ito noong 2019. Samantala, inimok ni Senator Alan Peter Cayetano ang Kongreso na ipasa ang batas na magpapalakas sa Independent Commission for Infrastructure ICI upang mas maging epektibo at malaya ito sa pag-imbestiga ng mga kaso ng katiwalian. Ang tanong, mga partner, sa tingin nyo, tama bang hindi umuwi si Saldico dahil sa takot sa vigilante justice o dapat ba niyang harapin ang mga aligasyon upang mapatunayan na wala siyang kinalaman sa mga akusasyong ibinabato sa kanya? Maraming salamat po sa nagpakulay kay Joy Lab. Partner Badong. Nagtataka ako, no? May choice pala yung kriminal. Kasi ang alam natin, sa ayaw at sa gusto mo, dadakipin ka kung may kasalanan ka. Hindi yung siya yung mamimili ng hindi muna ako uwi. O kung ayaw mo talagang umuwi, ganito na lang suggestion namin. Si Tatay Digong gusto naming iuwi, palit na lang kayo ng kulungan. Ayan. Dito si Tatay Digong, makulong siya rito,
Ikaw na lang dun sa ICC. Kasi ang pinapangambahan mo lang naman ano 'di ba? Yung baka vigilante justice. Hindi mo naman pinangangambahan na makulong ka, 'di ba? Ayaw mo lang umuwi, baka tigukin ka rito ng mga taong bayan. Diyan sa sa ICC, ano ka riyan? Gwardyado ka riyan. May mga bantay pan Duterte sa labas. Hindi Na mapapasok. sumisigaw na kurutin ka man lang. Palit na lang kayo ni Tatay Digong. Si Tatay Digong gusto naming iuwi. Ikaw ayaw mong umuwi. Palit kayo. Si Tatay Digong makulong dito, doon sa bagong gawang kulungan, at ikaw na dyan sa ICC. Partner. Ganyan na lang. Partner Bewar. Yun nga, bakit siya matatakot? Ayon sa mga balibalit at mga report na marami siyang mga di ba? Mga alalay, marami siyang mga private army at mga security guard. At sa kanyang capability, anong kanyang kinatatakot? Can-afford naman siya. Mayroon silang may mga sasakyan sila. Kung pamasahe man lang, walang problema yun dahil mayroon silang sasakyan sarili. Mayroon naman din silang mga high-end na mga hotel, mga magagandang, magagarang mga building. So lahat ng mga ito, guarded ito, puwera pa doon sa mga private guards at puwera pa yan sa kanilang mga sinasabing private armies, di ba? So anong kinatatakot mo? Sino ba ang maglalakas loob? Sige nga, mayroon bang maglalakas loob diyan na isang tawag dito, yung callboy ng jeep? Callboy ba yung tagatawag ng jeep, dispatcher ng jeep? Na pag nakita ka kuruting ka, kung nakita kang sumasakay ng jeep, for sure naman, di ka sasakay ng jeep. Siyempre, yung sasakyan mo, yung mga magagandang sasakyan mo, di ba? Mga sports car. So, anong kinatatakot mo? Bago pa man makalapit sa'yo yung mga vigilante na hinahinalaan mo na yan, wala. So, ito ba ay implikasyon lang talaga na ayon nga sa kanila, pag sinabi mong silence, ibig sabihin, means yes. So, mamatamisin mo pa, ipagpalagay ng taong bayan na ikaw ay guilty sa lahat ng mga ito kaysa sa itayo mo ang karangalan mo. So, kung ano man ang mangyari sa investigasyon na ito, makatakas ka man or hindi ka man humarap dito, for sure, ito yung magiging ligasiya mo sa taong bayan at sa buong Pilipinas na ikaw ay isang nagtatago sa hustisya sa ating batas. At ang masakit, nagtatago ka nga sa responsibilidad na ito ay itong ating gobyerno na supposed to be, ito yung nagpakidnap kay Tatay Digong, kinaya nila nang walang kaukulang mga papiles, pati yung batas international, linabag pa nila. Pero mo ba naman, sabi ng batas international ICC, kailangan idaan sa local court. Hindi lang nilabag nitong administrasyong Marcos, ang local court, nilabag pa nila yung ICC court, international court. Kasi sila mismo lumalabag sa sarili nilang batas. So, yan ngayon ang nangyayari sa ating sitwasyon sa ating bansa. Pinapatunayan lang nito